Hello guys! Ako na naman 'to, si Nathaniel. Medyo pinuputol-putol lang natin yung mga video natin para makapagbigay tayo ng mga information sa mga gustong pumunta rito sa Spain, gustong magturo ng English at ma-feel yung first world country life or ma-immerse sa bansang Espanya. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa immersion, no? Mag-share din ako ng mga experiences ko about immersing myself, no, here in Spain. Kasi at first, yung goal ko talaga was to improve my Spanish since I was studying in the Philippines. No? Nag-aral po ako ng Espanyol sa Pilipinas, and then siguro yung turning point ko to apply for this program was parang pakiramdam ko hindi na na-improve yung aking Espanyol sa Pilipinas. No? Kasi outside of Instituto Cervantes de Manila classroom, parang pakiramdam ko hindi ko na siya nagagamit. Sa job ko lang dati kasi I was a call center agent, no? Bilingual agent sa Philippines. So, doon ko lang siya nagagamit. So, ano ba yung natutuhan ko for the past 5 years? Okay ba yung immersion dito? Ano bang na benefits ko from this program, no? So, I gained friends. Doon sa first month or first year ko noon, I gained friends, mga locals. And then, kahit ngayon, meron pa din akong contact sa kanila. So, you have the chance to talk to them in English, and in Spanish rather. Ang ginawa ko na nung first year ko is nag-volunteer ako noon dun sa library. Kinausap actually ako ng librarian na pwede ka ba mag-conduct dito ng language exchange. So nagturo ako ng English, mga basic words lang naman siya, mga phrases. And in return, tinuruan din nila ako na ang tawag nito, ng mga Spanish words. So yun. So nag-enjoy naman ako doon. Sana nag-enjoy din sila. And from there, since nakagain ako ng mga friends ko doon, sinasama nila ako kung meron silang mga events or kung meron silang mga pinupuntahan, ganyan, gatherings. Naalala ko nga one time nag-mountain climbing kami. So, pumunta kami sa tuktok ng bundok, and then, ayun, nag-tent lang kami, natulog kami doon ng one night. So, yung mga experience ba na gano'n is something na money can't buy. Money can't buy happiness. So, pag pupunta kami ng bars or restaurants, ayun, Spanish, talagang na-immerse ka talaga, no? Napapractice mo. Tsaka ang sarap pakinggan pag nag-Spanish sila. Ayan. And then, parang feel ko is nalilesen yung pagiging intimidate mo. Ang tawag nun, tama ba yung sinabi ko? Nalilesen yung pagiging intimidating nila pag nakakasalamuhan mo sila in a day to day. And pag napapractice mo yung Spanish mo, parang nagkakaroon ka or nag-gain ka ng confidence, no? Para makipag-usap sa mga local or mga Espanyol. We even tried pala cooking paella. So, yun. So, yung parang friend ko, meron siya mga common friends or mga friends, and then naging nakilala ko sila. Ayun, may mga vocabularies na when I was studying in Spanish sa Pilipinas, hindi ko siya natutuhan. No? So pagdating ko dito, marami pa akong mga words na natutuhan. Ayun. And then masaya yung feeling. Ayun. Ano pa ba dito? Improve your Spanish to integrate with the Spanish people. Yes, sobrang totoo yan. Kasi like from the supermarket to the bus driver, sa mga restaurants, pag gusto mo talaga ma-practice yung Spanish mo, magagamit mo. Even like for example, punta ka sa isang supermarket, pag binabasa mo yung mga labels or yung mga information ng mga products, so naka-Espanyol siya, di ba? Sa Pilipinas kasi parang ang hirap, parang sa book mo lang siya makikita. Pero dito hindi eh. Like kahit yung mga simple na signage lang, sa bus, sa mga terminals, naka-Espanyol siya, di ba? So parang ang tawag nito, it's an open book, no? Your environment is an open book for you to learn Spanish. So yun. Have privileged access to highlights to Spanish culture with the locals. Yes. For example, dito, iba't ibang regions dito sa Spain, iba't iba yung kanilang traditions and cultures. Siguro one of my favorite was Andalusia, dun sa southern part ng Spain. Halimbawa, pumunta ako sa Sevilla, no?
Iba-iba yung ano nila doon, parang iba yung aura, kumbaga yung ambience. Meron silang flamenco, mga procession, tapos iba-iba din yung mga accent ng mga tao, yung mga ganun. Kinakain pala nila yung last na dulo ng mga words nila doon sa Andalusia. And then pagpunta mo sa north, iba-iba yung language nila. So parang nakakatuwa. No? Um, kung mag-iipon ka ng pera, pwede mo siyang ibilin into something materials. Ano mo yun? Pero pag yung experience mo na ganito, iba talaga. Fun activities. Dito maraming mga activities. Mga holidays na parang na-integrate mo na rin yung sarili mo. Like for example, kung meron silang National Day or Kabalgata. Alam niyo ba yung Kabalgata? Yung Kabalgata is yung Three Kings na parade, Three Wise Men parade na ginagawa every 5, 6, or 7 ng January. Sa atin kasi sa Pilipinas, ino-observe natin yung Three Kings, pero wala tayong parade. Yung Kabalgata, lalo na dito sa Madrid, is a big event. So, ayun. Tapos meron silang mga pagkain dito na dito mo lang siya matitikman na hindi mo siya matry sa Pilipinas or kahit sa mga Spanish restaurants sa Philippines. Ayun. Gastronomy, yun nga, yung pagkain talaga. Iba't ibang region. Pag papunta ka dito sa Madrid, you have to try, ano bang tawag kasi nun? Cocido, yes. Cocido Madrileño. Nung pumunta ako ng Malaga, I tried, ano bang tawag nun? Yung smoked or grilled sardines. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Grilled sardines. So, yun. Masarap siya. Parang napakasimple lang ng mga sardinas. Tapos, parang iba-barbecue lang siya. And then, nilalagyan siya na, hindi ko lang alam kung minamarinate siya. Nilalagyan lang siya ng salt. And then, lemon. Sarap. Simple lang. And then, tapos mga drinks din. Meron silang iba't ibang drinks dito. Like, for example, sa Asturias, sidra. Vermouth. Hindi ko lang alam kung vermouth is from País Basco, pero I tried din doon. And ano pa ba? Sa Galicia naman, ang pinakamasarap nila doon is yung pulpo a la gallega. So yun. Of course, Valencia paella. Ayan. Yun pala yung pinaka-first na region na pinuntahan ko where I stayed and lived sa Valencia. So, parang first night ko pa lang noon, Valencia, paella negra. Yun yung may tinto ng squid. Kaya siya nagiging black. Tapos ang masarap din doon, I recommend, Paella Valenciana. Yun. Meron siyang mga hudiyas or hudiyas. Yun yung parang beans, no? Na malalaki. And then of course, sa mga buildings nila, lalo na dito sa Madrid at saka sa Barcelona, iba talaga yung structure, guys. Eh. Yung architecture, if you love architecture, I think Spain is for you, no? Tsaka every regions dito, meron silang iba't ibang mga landmarks na magaganda. Like for example, sa Granada, no, Alhambra. Meron dito yung mga places na kung saan nila shoot yung Game of Thrones series. Tsaka yung iba pa. Ang daming ino-offer ng Spain. That's why I'm not wondering why it is one of the most visited countries. I think number 2 siya as of now, and ma-overtake niya yata ang France in a due time, like 2030, parang ganun. And maganda rin yung weather dito. Sa ngayon, malamig siya. Hindi ko beta. Pero pagpunta ka, for example, sa Andalusia or sa southern part of Spain, masaya. Mas mainit siya doon. Actually, sa Valencia, mas mainit din dito. Or pupunta ka ng mga islands like Balearic or Islas Canarias doon. Parang semi-tropical doon sa Islas Canarias. So, yun lang muna for now, no? Gusto ko lang i-share na parang ang dami kong natutuwa na experience dito sa Spain. And I truly believe na talagang na-integrate na ako. And siguro, nandito na tayo sa time na parang I want to be one of them. Okay? There are so many things that I have enjoyed and I have appreciated here in Spain. And ayun, I love Spain. So sana one day makapunta ka rin dito sa Espanya at ma-fulfill mo rin ang dream mo kung gusto mo magturo dito ng English. You can check my playlist Teaching English in Spain, and I'm doing random things about my life here or being a life of a language assistant here in Spain.
So yun lang for now. If you have question, you can comment sa ating comment section and feel free to subscribe. Ayan. Maraming salamat. See you sa aking next video.